Sinulatan ka ng love letter. Love letter! Love letter! Love letter! Kunin mo ang earphone ko sa classroom. Hoy, yung helmet. Pag sinabi kong isasauli ko, isasauli ko! Ano? Hoy, Gray! Ang tingin mo sa sarili mo, gangster? Tinatakot mo mga estudyante buong taon. Tapos ngayon, pati transfer student, binubuli mo na rin para bayaran ka. Kain ka. Bakit? Ayaw mo? Ayaw ko. Hindi mo pa nasusubukan to, no? Pag natikman mo to, hahanap-hanapin mo na. Promise. Bakit ka pa pumunta dito? Pauwi na rin naman ako. Mama naman, siyempre gusto kita lagi nakikita. Kamusta naman ang araw mo ngayon, ma? Mabuti naman. Kamusta na nga pala yung pagbabalik mo sa school? Ganun pa rin naman, ma. Wala namang pinagbago. Ang ganda naman tingnan ng anak ko sa kanyang school uniform. Well, bagay naman sa akin kahit anong suotin ko. Kahit naman basahan na ipasuot sa akin, maganda pa rin tingnan. May isang tao dyan na swerte sa kanyang anak. Sige na, uwi ka na. Gusto ko na matulog. Ma, dito muna ako. Gusto pa kitang samahan. Hindi ako makakatulog kapag nandito ka pa. Gabi na rin, magpahinga ka na. Sige na nga, matulog ka na. Huwag mong sabihin yung motor mo ang ginamit mong sasakyan papunta dito. Huwag mo na ulit gagamitin yun, baka madisgrasya ka. Wala ka dapat ipag-alala, ma. Ikaw na bata ka, huwag mong pasasakitin ang ulo ng tita mo sa school, ha? Uwi na ako, ma. Ingat ka. Understanding about investment? Pa, bakit nagbabasa ka ng mga ganyan? Plano ko kasing mag-invest para may mapunta naman yung pera ko. May pera kayo? Pera? Saan ka naman nakakuha ng pera? Teka, nagnakaw ka ba sa akin ng pera, ha? Ano ka ba, mahal? Paano mo nasasabi sa harap ng anak natin? Hiniram ko lang naman. Kaya pala nagkulang yung pera ko sa wallet. Nakikita ko namang ayaw mo iparinig sa mga anak mo, anak. Sa halip na intindihin mo yung investment na to, subukan mo namang intindihin yung nararamdaman ko para sa taong hindi naman kumikita ng pera. Seryoso ako tungkol dito. Susubukan kong maghanap ng pagkakakitaan. Bakit hindi ka na lang magluto dito sa bahay? Ma, nakakapagod kayo nandito lang sa bahay. Malay mo, ito na ang kapalaran niya. Di ba pa? Good luck. Tama ka na. Ibang pakaramdam ko dito sa investment. Ako dapat ang sisihin sa pagpapakasal sa kanya nang dahil lang sa itsura. Wala naman ako nabalitaan na pinapalaghan mo pala ang itsura, ma. Ano? Nandito na po ako. Oh, nakarating ka na pala, anak. Bakit parang late ka na umuwi ngayon? Hoy, Maxi! Bumili ka na naman ng makeup, ano? Hindi ma, ginabi ako kasi wala akong masakyan. Tingnan mo yung itsura mo. Nakakapasok ka
yan ang makeup mo? Makakapag-makeup ka din naman sa college ah. Kaya bakit nagmamadali ka mag-makeup ng ganyan sa sarili mo? Bakit mo inaaksaya ang oras mo sa mga ganyang bagay kung nag-aaral ka na lang ng mabuti? Mahal, may mas bata pa nga sa kanya na naglalagay ng makeup araw-araw. Sa totoong buhay, talent ang importante. Pero hindi sa school. Itsura mo ang importante. Eh ano naman, kung maganda ka sa makeup mo, sa likod naman yan, pangit ka pa din. Sino magpapakasal sa'yo kung pangit ka na nga, bobo ka pa? Mahal, Ma, yung ibang nanay sinasabihan nila ang anak nila na maganda. Pero ikaw, Hoy, hindi pa ako tapos, bumalik ka dito! huminahon ka na, Mrs. Nagulat ako dun ah. Tama. Kahit ako, ang tingin ko sa sarili ko ay pangit. Kaya ganun din ang nasa isip ni Mama. Andito na yung order natin. Gosh! Ano yan? Wow, ang daming likes ha. Ang ganda kasi. Huwag kang kalapit sa akin. Ang arte mo ha. Libre na nga kita. At sino naman tong babaeng to? Mukhang may katapat ka na. Hindi niya matatalo ang kagandahan ko. Nag-iisa lang ako. May isa na naman taong nagustuhan ako. Pero sigurado ako na aayawan nila ako pag nag-post ako ng walang makeup. Bilhan mo ako ng libro para sa history natin. Sa mini park, 10 minutes. Ay, hindi mo lang niya ako bigyan ng pahinga. Pare, cheers! Ayos ka lang ba? Sorry po. Tumingin ka naman sa dinadaanan mo. Bakit ba palabas-labas ang pangit na kagaya mo? Tapos namiminsala pa ng iba. Sorry po talaga. Hayaan mo na pare. Tingnan mo. Siguro hindi siya makakita ng maayos. Nabunggo pa ako ng pangit. Pangit na nga. Lampa pa. Tingnan mong mabuti, miss. Tingnan mong mabuti yung dinadaanan mo. Halay, umuwi ka na. At pwede ba, takloban mo yung mukha mo. Umalis ka na at titigil mo ng paninira ng araw namin. Ang lakas naman ng loob niya para sa isang pangit na katulad niya. Kaya na pare, napapang pa yung alak ko. Kung wala kang itsura, at least maging matalino ka naman. Ganun ka naman kadesperada. Oh my gosh! Ang pangit mo na nga sa personal. Mas pangit ka pa pala sa camera. Dahil pangit ka. Bakit mo siya hinawakan? Baka mahawa ka ng kapangitan niya. Anong nangyari?
Ito. Wala ka bang payong? Bakit? Gusto mo bang ibili kita? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Eh ano pala? Tinatrato mo ako na parang katulong mo at pinapagawa lahat ng gustuin mo? Napakasama mo! Alam ko naman na sinabi ko na gagawin ko lahat ng gusto mo. Pero nasisihan ka ba? Nagamitin ang kahinaan ko laban sa akin? Wala kang pinagkaiba sa mga tao na bubuli sa akin na lagi akong pinapabili ng siopaw. Di ko naman kasalanan na naging pangit ako. Bakit lagi nila akong niloloko? Ano pang silbi ng paglalagay ng makeup kung pangit pa din naman ako? Nahuli mo nga agad ako kahit kalilipat ko pa lang ng school. Di din ako makatulog ng maayos dahil natatakot ako na baka sabihin mo sa iba. Hindi ako busy sa pagsunod ng mga utos mo. Alam mo ba yung nararamdaman ko? Wala ka ba na kahit anong sekreto? Napakasama talaga ng mga tao pinaglalaroan ng paghihirap ng iba. Hintayin mo ako dito. Sorry, nabigla lang ako sa mga sinabi ko. Sorry.